Sa mga nagdaang kabanata ay tinuwanan lang ni Black ang atake ng tatlo dahil para sa kanya ay isa lamang itong palamuti sa kanyang bagong abilidad. Ilang sandali pa ay naglakad na si Black dala-dala ang kapanindig balahibong aura na lumalabas sa kanya. Ginawang hangin ni Black ang atake ng tatlo at dahil dito ay nagulat ang mga ito dahil hindi sila makapaniwala na kayang mapawalang bisa ito ng isang three-eyed wolf. Agad naman na naglansad si Black ng kanyang atake na elemento ng tubig, na ikinagulat na naman ng tatlo. Maliban dito ay sinundan pa ito ni Black ng isang atake na nagmula sa kalangitan. Hindi naman naiwasan ito ng tatlo kaya naman tumilapon ang mga ito. Sa puntong ito ay galit na si Lao Tzu dahil ang katulad ni Black na isang aso ay kaya silang pagsabay-sabayin. Tinanong naman ng babae ang kanyang brother na kung saan niya nakita ang mga ito dahil lubha itong malakas. Hindi naman sinagot ni Lao Tzu ang kanyang sister bagkus ay sinabi niya na ang three-eyed wolf na ito ay hindi tama. Matapos siyang magsalita ay naghanda ulit sila ng kanilang formation. Kaya naman nang makita ito ni Black ay bahagya niyang naramdaman na medyo hindi ito maganda. Nagyabang naman si Lao Tzu habang natatawa na sabi pa nga niya na sa malaking array na ito ang aming kapangyarihan ay walang katapusan. Ikaw three-eyed wolf ay tunay ngang napakalakas, ngunit nakakalungkot na mamamatay ka sa aming mga kamay. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay wala na lang siyang masabi sa kay-abangan ng hangal. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na ang cultivation base ng tatlong taong ito ay hindi malakas, ngunit ang malaking formation na ito ay talagang medyo mahirap. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli, mawawala ang lahat ng ating lakas. Lumapit naman si Xiao Chen at sabay niyang sinabi kay Black na ipaubaya muna sa akin ang susunod na laban. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung may plano na ba ito. Napangiti naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na lahat ay nasa ilalim ng plano. Matapos nilang mag-usap ni Black ay sinabihan niya si Lao Tzu na sinabi mo kanina ang kapangyarihan ng iyong array ay walang katapusan. Agad naman na sumagot si Lao Tzu na tama ang narinig mo. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay napangiti ito ng malademonyo na sabi pa nga niya na kung ganun ito ay mahusay. Agad siyang tumalon ng walang pag-aalinlangan upang gumawa ng isang atake. Sa mabilis na pagsugod ni Xiao Chen ay agad na gumawa ng depensa ang tatlo upang hindi sila mapinsala ni Xiao Chen. Sinabayan din niya ito ng isang atake na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na walang kwenta ang gagawin mo. Matapos siyang magsalita ay pinakawalan na nila ang atake dahil dito ay nagsalpukan ang malalakas nilang atake. Kaya naman nagkaroon ng malakas na pagsabog na kung saan si Xiao Chen nagkaroon ng makapal na usok na may kasamang alikabok. Ilang sandali pa nang mawala ang alikabok ay makikitang ginamit na ni Xiao Chen ang kanyang baluti na may mataas na antas. Kaya naman hinamon niya ang tatlo na ituloy lang ang pag-atake. Halos hindi naman makapaniwala ang tatlo dahil buhay pa si Xiao Chen at may bago na naman itong nilabas na hindi inaasahan. Nasabi pa nga ng babae sa kanyang brother na itong lalaking ito ay maraming tinatagong mga alas. Sinabi naman ni Lao Tzu na sa puntong ito, hindi tayo pwedeng mag-alala ng labis kaya naman magpatuloy lang tayo. Agad silang naghanda ng kanilang gagawing atake at talaga namang hindi na basta-basta ito. Matapos ang kanilang paghahanda ay agad nila itong pinakawalan patungo kay Xiao Chen at kung tawagin nila ang atakeng ito ay ang makalangit na suntok. Nang makita naman ito ni Xiao Chen ay napangiti na lang siya dito dahil mukhang masusubukan talaga ang kanyang baluti sa pagkakataong ito. Ilang sandali pa ay sulong-salo ni Xiao Chen ang atake habang siya naman ay nakatayo lang ito na dumidepensa. Sinundan naman ito ng isa pang atake ng tatlo dahil sa kagustuhan nilang mapatay na si Xiao Chen. Bakas sa mukha ni Xiao Chen na hindi basta-basta ang atake na kung hindi nga dahil sa kanyang baluti ay siguradong mawawasak ang katawan niya. Inayas niya ang kanyang sarili habang nakangiti, at sabay niyang sinabihan ang tatlo na huwag hihinto at ipagpatuloy lamang ang atake. Sa puntong ito ay galit na galit si Lao Tzu dahil ang kanilang mga ginawang atake ay walang silbi pagdating kay Xiao Chen. Nasabi pa nga ng babae na brother ang lalaking ito ay sigurado akong isang demonyo. Sinabi din ng malaking lalaki na ang ating enerhiya ay walang katapusan, ngunit ang mga panlaban ng taong ito ay tila walang katapusan din, kung patuloy tayong ganito, mauubusan tayo ng lakas, at mamamatay tayong lahat sa pagod. Sinabi naman ni Lao Tzu na kailangan na natin gamitin ang ating tinatagong teknik.
Matapos niyang kausapin ang kanyang mga kapatid ay sinabi niya kay Xiao Chen na hindi ko talaga inaasahan na isa kang malakas ngunit tapos na ito ngayon. Dahil ang susunod naming taktika ay isang ipinagbabawal na pamamaraan, na ilang dekada na naming pinag-aralang magkakapatid. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Lao Su ay binigyan niya lamang ito ng isang ngiti at sinang-ayunan ang sinabi nito. Nagtataka naman si Black na kung anong sinasabi ng hangal dahil isa lang naman ang nasa isip niya kundi dahil sa isang malaking formation na naramdaman niya kanina. Nagpatuloy naman ang tatlo sa kanilang ginagawa at lumabas ang sinaunang lingwahe at itim na aura. Maya-maya pa nang matapos ang tatlo sa kanilang paghahanda ay sumambulat dito ang malaking imahe ng isang emperor na may dala-dalang malademonyong aura. At dahan-dahan itong nagpapalit ng anyo na para bang nagbabalat ito. Makalipas din ang ilang sandali ay natapos na nga ito at makikitang naging isa na itong malaking bungo na napapalibutan ng malademonyong aura. Nasabi pa nga ni Lao Su na ito ang aming ipinagbabawal na pamamaraan, na kung tawagin ay ang inversin at yang ng tatlong makalangit na utos. Sa puntong ito ay nabuhayan na ang dalawang magkapatid. Dagdag pa ni Lao Su na ang kabaliktaran ng yin at yang, ito ay maaaring baguhin ang lahat ng enerhiya ng langit at lupa sa isang kaluluwang umaagaw ng kapangyarihan ng kamatayan. Na hanggat mahahawakan mo ang bakas ay babagsak ang buong katawan mo. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Lao Su ay natawa na lamang siya dito. Kaya naman nang makita ito ni Lao Su ay sinabi niya na anong pinagtatawanan mo. Sinabi naman ni Xiao Chen na wala lang ito. Nagkaroon lamang ako ng kaunting saya, kaya naman hindi ko napigilang tumawa. Sa sinabi ni Xiao Chen ay sumabog na sa galit si Lao Su na sabi pa nga niya na hahayaan kitang tumawa ka ng sapat at pumunta ka sa impyerno. Sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang isang imahe ng malaking bungo na may dala-dalang malademonyong aura. Ginamit naman ni Xiao Chen ang kanyang sinaunang abilidad na nasa ika-4 na antas. At sabay din niyang inangat ang kanyang kamay. At dahan-dahan itong inabsorb ang atake ng tatlo na para bang isa lamang itong pangdagdag sa kanyang cultivation. Nagpatuloy sa pag-absorb si Xiao Chen sa atake ng tatlo. At habang pinagmamasdan ito ng magkakapatid ay hindi sila makapaniwala dito. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong na-absorb ni Xiao Chen at naglaho na para bang bula. Halos manigas ang tatlo sa kanilang nakita dahil hindi nila inaasahan na madali lang itong na-absorb ni Xiao Chen. Agad silang tumalon sa taas sa takot na baka umatake si Xiao Chen. At agad nilang hinanda ulit ang kanilang formation sa takot na umatake si Xiao Chen. Dahan-dahan namang naglakad si Xiao Chen at makikita sa kanya ang nag-umapa na aura ng kanyang sinaunang abilidad. Habang dahan-dahan na lumalapit si Xiao Chen ay inatake nila ito ngunit nanatiling nakatayo si Xiao Chen. Nagpapatuloy sa pag-atake ang tatlo habang si Xiao Chen naman ay naglalakad lang na parang Diyos. Natatawa na lamang si Xiao Chen sa ginagawa ng tatlo. Sa inner space naman ni Xiao Chen ay makikitang dahan-dahan niya na itong inabsorb. Maya-maya makalipas ang ilang sandali at natapos na nga ito. Sinabi nga ni Xiao Chen na ang antas ng cultivation ay napabuti ng kaunti. Dagdag pa nga niya na yan lang ba ang meron ka at hindi ba't sinabi mo kanina na walang katapusan ang iyong enerhiya? Sa sinabi ni Xiao Chen ay galit na si Lao Su sa pagkakataong ito. Lumapit naman sa kanya ang dalawa niyang kapatid na sabi pa nga ng babae na Big Brother gawin na ulit natin. Dagdag pa nga ng malaking lalaki na hindi ako naniniwala na kaya niyang maabsorb ang lahat ng ating enerhiya. Bahagya namang nag-aalangan si Lao Su at halos hindi na siya makapagdesisyon. Subalit sa tulong ng kanyang mga kapatid ay nabuhayan na naman siya kaya naman naghanda ulit sila ng kanilang gagawing atake. At dahil dito ay sumambulat na naman sa harap ni Xiao Chen ang malaking ulo ng bungo. Subalit tinawanan niya lamang ito na parang wala itong pinagkaiba sa atake nila kanina. Agad niyang inangat ang kanyang kamay sinyales na gagamitin niya na naman ang kanyang abilidad na kayang mag-absorb. Dahan-dahan na inabsorb ni Xiao Chen ang atake ng tatlo ng walang kahirap-hirap. Dahil dito ay bumagsak na si Lao Su dahil halos maubos na ang lahat ng kanyang enerhiya. Nasabi pa nga niya habang nahihirapan na kung anong klaseng kapangyarihang demonyo ang ginawa mong pagsasanay. Sarkastiko naman siyang sinagot ni Xiao Chen na sino ang nakakaalam. Dahil sa hindi niya na kaya ay sinabi niya na kay Xiao Chen na panalo ka na suko na kami. Sa pagsuko ni Lao Su ay nawala na ng pag-asa ang mga alagad nito.
Sinabi naman ni Xiao Chen na ibigay muna ang bagay na hinihingi ko sa iyo. Makalipas ang ilang sandali ay ibinigay na ni Lao Su ang kanyang kayamanan kay Xiao Chen, at nang makita nga ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na sa hindi inaasahan napakaraming kayamanan katulad nito. Binigyan naman ni Xiao Chen si Black ng isang kayamanan kaya naman tuwang-tuwa si Black dahil naka-jackpot na naman sila ng isang malaking isda. Nasabi pa nga ni Black kay Xiao Chen habang kumakain na ang bagay ba na ito ay makakatulong na naman sa iyo para makalusot sa panibagong antas. Sinabi naman ni Xiao Chen na nag-aalala ako na hindi pa ito sapat, dahil ang kailangan ng ikalimang antas ng Taiko Quenching Body Tempering Secret Art ay masyadong malaki ang kailangan. Subalit ayos na ito kaysa sa wala. Sinabi naman ni Black na paano ang mga taong ito. Bahagya namang kinabahan ng mga hangal nang tignan sila ni Black at Xiao Chen. Subalit sinabi lang ni Xiao Chen habang naglalakad paalis na hanapin ang para sa inyong sarili. Makalipas ang ilang sandali ay nakabalik na nga si Xiao Chen sa Kangyuan City sa Red Armored Guards Barracks. At maririnig ang malakas na tawa ni Kapitan Deng Ran. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na si Brother Xiao ay talagang kamangha-mangha. Ang Deng mo na ito ay hinahangaan ka. Dagdag pa niya na ang Lonely Soul ay nawala ang lahat ng akumulasyon sa paglipas ng mga taon, at hindi na makakagawa ng anumang malalaking alon, kaming mga Red Armored Guard, ay may lakas din para linisin ang mga nakapaligid na hayop. Kaya naman Brother Xiao, ito ang tinipon ng mga pulang gwardya na nakabaluti, at narito ang lahat. Hindi naman tinanggihan ni Xiao Chen ang ganitong biyaya kaya naman nakangiti niya itong tinanggap dahil sa sapat na ito para sa kanyang pagtaas ng antas sa ikalimang Taiko Quenching. Sinabi din ni Kapitan Deng Ran na Brother Xiao, mayroon akong isa pang impormasyon na maaaring maging kapaki-pakinabang sa iyo. Agad naman na tinanong ito ni Xiao Chen na kung ano ito. Sinabi naman ni Kapitan Deng Ran na Brother Xiao alam mo ba ang dakilang kapangyarihan ng palasyo? Nang marinig ito ni Xiao Chen ay bahagya siyang naging interesado nang marinig niya ang dakilang kapangyarihan ng palasyo. Ipinaliwanag naman ito ni Kapitan Deng Ran na oo, sinasabing sa hindi kilalang mga bundok sa labas ng lungsod ng Kangyuan, mayroong isang makapangyarihang palasyo na nakatago, ngunit sa nakalipas na daan-daang taon, walang nakahanap nito. Ngunit minsang sinabi sa akin ng aking lolo na ang makapangyarihang palasyong ito ay totoo. 100 taon na ang nakalilipas, paminsan-minsang ibinunyag ng dakilang kapangyarihang palasyong ito ang dulo ng malaking bato ng yelo. Ang aking lolo ay isa sa mga taong nakakita nito ng kanyang mga mata, at sa makapangyarihang palasyong ito, tila may pagoda na makapagpapabago ng daloy ng oras. Maaaring ito ang maalamat na palasyo ng dakilang kapangyarihan. Nang marinig ito ni Black at Xiao Chen ay nagulat sila dito na sabi pa nga niya na kaya nitong baguhin ang daloy ng oras. Kinumpirma naman ito ni Kapitan Deng Ran na oo, sa pamamagitan lamang ng malaking pagkakataon at malaking kapalaran, maaaring maging kwalipikadong makapasok sa palasyo ng dakilang kapangyarihan, kung libre si Brother Xiao sa hinaharap, ay mas mabuting subukan mo ito. Sinabi naman ni Xiao Chen habang paalis na sige, kukunin ko ang tala na ito, at aalis na ako. Agad naman na sinabi ni Kapitan Deng Ran na Palm Brother Xiao. Makalipas din ng ilang sandali ay nakauwi na nga si Xiao Chen sa kanyang mansyon. Subalit nang binuksan niya ang pintuan ay nagtataka siya dahil walang tao dito. Nang makapasok si Xiao Chen sa loob ay agad naman na lumabas si Lao Zhou na sabi pa nga niya na Master maligayang pagbabalik. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na pansin ko ikaw lang ang nandito, nasaan ang iba? Nakangiti namang sinabi ni Lao Zhou na lahat sila ay sumama kay Hu Biao na kumain at uminom. Natawa naman si Xiao Chen nang marinig niya ang ginagawa ng kanyang mga servant subalit itinanong ni Xiao Chen na kung ganun bakit hindi ka sumama sa kanila. Agad naman na sumagot si Lao Zhou na matanda na ako, hindi ko gusto ang masyadong maingay. Natawa naman si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na hindi ba't mas matanda sa iyo si Luan Ping. Matapos ang kanilang tawanan ay sinabi na ni Xiao Chen na Lao Zhou, ilalaan ko ang aking sarili sa pag-urong sa panahong ito, mga ilang buwan. Nang marinig ito ni Lao Zhou ay nasabi na lang niya na bakit sobrang tagal. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ngayon ay maraming magagandang bagay na kailangan kong makuha sa pagkakataong ito. Mabilis na lumipas ang ilang buwan sa pribadong kwarto ni Xiao Chen. Dito nga ay patuloy na nire-refine ni Xiao Chen ang mga kayamanan na may matataas na kalidad.
Nagpatuloy ang kanyang ginagawa at malapit na itong magtagumpay. Samantalang si Black naman ay nagpapakasasa sa pagkain ng mga crystal upang tumaas din ang kanyang cultivation base. Maya-maya pa sa sobrang kabusugan ay nakatulog na lamang ito. Si Xiao Chen naman ay natapos na ito sa kanyang ginagawa at makikitang nagulat siya dito dahil dalawa na ang nagliliwanag sa kanyang mata, senyales na nakalusot na naman siya sa ikalimang antas. Nagising naman si Black nang maramdaman niya ito at nang makita niya ang nagliliwanag na mata ni Xiao Chen ay nagulat siya dito. Kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung tapos na ba ito sa kanyang ginagawang pag-refine. Hindi naman niya sinagot si Black, bagkus ay sinabi niya na sa wakas ito ay tapos na, medyo mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Sa inner space naman ni Xiao Chen ay makikita natin ang nag-umapa na aura nito. Matapos makalusot sa panibagong antas. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na kapag nakalaban ko ulit ang array na iyon ay sigurado akong mawawasak ko ito ng isang suntok. Natuwa naman si Black nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen, kaya naman sinabi niya na iyan ang brother Xiao Chen ko. Sa Kangyuan City naman ay makikitang malaki na ang ipinagbago nito simula nang nag-cultivate si Xiao Chen ng ilang mga buwan. Makikita sa mga pulang gwardya ang hindi maipaliwanag na mga hitsura nito. Bakas sa kanilang mukha na hindi maganda ang mga nangyari makalipas ang ilang buwan. Nang lumabas si Xiao Chen sa kanyang pribadong kwarto ay nagulat siya dahil lahat ng kanyang mga servant ay naandito maliban sa dalawa na sila Master Beast at Sword Ghost at hinihintay lamang siya na lumabas. Sinabi naman ni Lao Zhou kay Xiao Chen na Master, sa wakas ay lumabas ka na din. Subalit mapapansin sa mga hitsura nila ang pagiging seryoso nito. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na anong nangyayari, bakit lahat kayo ay masyadong seryoso. Ipinaliwanag naman ni Lao Zhou na Master, sa loob ng 3 buwan mong pag-cultivate ay maraming bagay ang mga nangyari. Sa kabilang banda naman sa lungsod ng Kangyuan ay makikita nating maraming mga tambak na taong patay sa harap ng isang nilalang at sa dalawang servant ni Xiao Chen. Tahimik na nagko-cultivate ang tatlo dito, ngunit makikitang may kakaiba sa dalawang servant ni Xiao Chen. Gabundok na mga patay sa harap ng isang nilalang. Habang makikita naman sa dalawa na marami itong pinsala sa kanilang katawan. May isa namang binata na galit at makikitang marami na itong pinsala. Agad siyang tumakbo patungo sa nilalang na sabi pa nga niya na hayop, papatayin kita. Gumamit naman ng abilidad ang nilalang na ito at makikitang hindi ito basta-basta. Ikinagulat naman ito ng binata nang tamaan siya nito. At bigla na lang itong nawalan ng malay at inihagis ng nilalang sa gabundok na mga taong mga patay. Sinabi naman ng nilalang na isa na ba akong napakalakas o sobrang hina nyo lang talaga, dahil kung ganon ay nakakabagat ang ganitong mundo. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Kaya naman agad niyang isinigaw sa mga tao na naroon na kayong mga martial artist sa lungsod ng Kangyuan. Na kung walang taong malakas ay papatay ako ng libo-libong tao sa bawat araw hanggang mayroon ng lalaban sa akin. Dahil kung hindi ang buong lungsod ay maglalaho. Nang marinig ito ng mga tao ay ikinagulat nila ito at kinakabahan na sila sa maaring mangyari sa kanilang mga buhay. Hindi makapagsalita ang ibang mga martial artist dahil alam nilang lubhang malakas ang nilalang. Napabuntong hininga ang nilalang matapos siyang magsalita. Agad siyang umupo upang maghintay na lamang kung sinong tao ang lalapit sa kanya na lalaban. Napansin naman ng nilalang na nakatingin ang dalawa sa kanya. Kaya naman sinabihan niya ang dalawa na bilasan niyong magsanay dahil inaantay ko kayo na makalusot agad sa malakas na antas. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ng nilalang ay hindi nila maiwasan na manggigil dito dahil ginagawa na lamang silang laruan nito. Sa kabilang banda naman ay galit na galit si Xiao Chen nang marinig niya ang mga nangyayari sa lungsod ng Kangyuan. Natahimik naman ang kanyang mga servant nang makita nilang nagalit ang kanilang master, kaya naman hindi agad sila nakapagsalita dito. Sinabi din ni Xiao Chen na bakit hindi kayo pumasok sa pribadong kwarto upang sabihin ang mahalagang bagay na ito. Humingi naman ng paumanhin si Lao Zhou sa kanyang master na sabi pa nga niya habang nakaluhod na kasalanan ito ni Lao Zhou, kaya naman master kailangan mo akong parusahan dito. Nagpigil naman ng galit si Xiao Chen dahil talagang sinunod lang ni Lao Zhou ang sinabi niya noong papasok pa lang siya sa pribadong kwarto.
Kaya naman agad niya itong pinatayo dahil wala naman itong kasalanan sa mga nangyayari. Hinawakan niya ang braso nito upang tulungan na makatayo. Subalit hindi sinasadyang natanggal ni Xiao Chen ang kanyang pang-ibabaw na damit kaya naman sumambulat dito ang kanyang pinsala sa braso. Nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na anong nangyari sa iyong braso. Ipinaliwanag naman ni Lao Zhou na dahil ito sa nilalang na iyon, na sobrang malakas at mapangahas. Dagdag pa niya na sa isang galaw lang ay natalo na kaming lahat, na kahit ang Beastmaster at ang Sword Demon ay sinama upang humingi ng pangalawang laban. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Lao Zhou ay sinabi niya sa lahat na kailangan kong makipagkita sa taong ito ng bahagya. Sa sinabi ni Xiao Chen ay natulala na lang ang kanyang mga servant dahil parang wala lang ito sa kanilang master. Kaya naman nakatingin na lamang sila sa kanilang master habang paalis ito. Balik tayo sa lungsod na kung saan malapit na si Xiao Chen dito. Maya-maya pa ay naramdaman ng nilalang ang malakas na tao na paparating. Kaya naman ikinatuwa niya ito na sabi pa nga niya na ang lakas ng aura nito. Nang maramdaman din ito ng dalawa ay nasabi na lang nila na nandito na ang kanilang master. Kaya naman ikinatuwa nila ito. Napansin naman ito ng nilalang na mukhang kilala ito ng dalawa kaya naman itinanong niya dito na kung sino ito. Subalit sarkastiko siyang sinagot ng dalawa na maghintay hanggang sa iyong kamatayan. Napalingon naman siya nang malapit na ito sa kanyang. Dito nga ay naaaninag na nila si Xiao Chen na naglalakad palapit sa kanila at dahil dito ay ramdam na ramdam ng nilalang ang malakas na aura nito. Naramdaman naman din ni Black ang nilalang kaya naman sinabihan niya si Xiao Chen na ang taong ito ay lubhang malakas. Bukod dito, ang extraterritorial chi sa kanyang katawan ay napakalakas na nagdulot pa ito ng isang tiyak na halaga ng pang-aapi sa akin. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Black ay napangiti siya na sabi pa nga niya na sa isang suntok ay wawasakin ko ito. Sinang-ayunan naman ito ni Black dahil malaki ang tiwala niya kay Xiao Chen. Lalo pat nakalusot na ito sa ikalimang antas ng Taiko Queen Cheng Primordial Body Tempering Secret Technique. Nang makalapit si Xiao Chen sa harap ng nilalang ay nagkaroon ng matinding kakaibang hangin. Napaiyak naman ang nilalang sa tuwa dahil sa wakas ay may isang napakalakas na tao na lumabas. Nang makita ni Xiao Chen ang mukha ng nilalang at reaksyon nito ay nasabi na lang niya na nakakadiri ka. Tinanong naman ng nilalang si Xiao Chen na kung bakit sinabi niya ito. Naging seryoso naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na pawang mga extraterritorial na nilalang na katulad mo. Sinabi naman ng nilalang na hindi ito katulad ng sinasabi mo. Dagdag pa niya na ayoko nang bumalik doon dahil gusto ko nang manatili dito. Upang patayin ang mga masters, at tamasahin ng komportable at maayos na buhay dito. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ng nilalang ay nasabi na lang niya na isa kang pambihira. Hindi naman alam ng nilalang ang sinabi ni Xiao Chen kaya naman itinanong niya ito na kung ano ang ibig sabihin mo sa iyong sinabi. Hindi naman sinagot ni Xiao Chen ang tanong ng nilalang bagkus ay nilapitan niya ang dalawa niyang servant ng walang pag-aalinlangan, napalingon na lamang dito ang nilalang sa gagawin ni Xiao Chen. Nang makalapit sa dalawa ay baka sa mukha ni Xiao Chen ang pagiging seryoso nito. Sinabihan niya ang dalawa na bumalik na kayo at ayusin ang mga bagay sa inyong sarili. Natuwa naman si Sword Ghost na sabi pa nga niya na Xiao Chen patayin mo siya, habang si Master Beast naman ay takot magsalita dito. Matapos niyang pakawalan ng dalawa ay tinanong niya ang nilalang na kung may pangalan ba ito. Agad naman na sumagot ang nilalang na wala siya nito. Subalit sinabi niya kay Xiao Chen na kung maaari ba siyang bigyan ng pangalan nito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na sa taong mamamatay na, ay isang walang kwenta na manghingi pa ng pangalan. Napabuntong hininga naman ang nilalang sa sinabi ni Xiao Chen at sabay din niyang sinabi na kung ganun ang kaso ay simulan na natin. Agad itong naghanda upang gumawa ng atake kay Xiao Chen. Nang makita ito ni Xiao Chen ay naramdaman niya ang lakas nito. Laking gulat din niya nang may biglaang atake na bahagya niyang naiwasan. Sabilas nitong kumilos ay hindi niya inaasahan na nasa likod niya na ito at nakahanda na ulit na umatake. Agad na pinakawalan ng nilalang ang kanyang atake na hindi naman naiwasan ni Xiao Chen at salong-salo niya ito. Sa lakas ng atake ay napasuka na lamang siya ng dugo dito. Agad naman niyang inayos ang kanyang sarili upang maghanda dahil baka umatake na naman ang nilalang. Nasa isip-isip pa nga niya na isa itong nakakatakot na lalaki, ang pisikal na lakas ng lalaking ito ay mas malakas kaysa sa akin.
Tuwang-tuwa naman ang nilalang habang naghahanda ng kanyang atake na sabi pa nga niya na talagang malakas ka nga. Matapos siya sa kanyang paghahanda ay pinakawalan niya ito na agad namang nakita ito ni Xiao Chen. Naglabas naman ng aura si Xiao Chen sa kanyang kamao na sabi pa nga niya na nagsanay ka ng matindi kung ganun ito ay mahusay. Ilang sandali pa ay nagsalpukan na ang kanilang mga atake na may pambihirang lakas. Kaya naman dahil dito ay nawasak ang lugar na kung saan sila naglalaban at agad naman na lumayo ang dalawa sa nagaganap na laban dahil kung magkataon ay sila ang mamamatay dito. Nagpatuloy ang matinding salpukan at makikitang nagkaroon ng kaliwat kanang pagbulusok ng enerhiya. Matapos ang unang salpukan ng kanilang mga kamao ay naghanda ulit sila ng pangalawa nilang atake at bakas sa mukha ng nilalang na natutuwa ito. Matapos din ang kanilang paghahanda ay nagsalpukan na naman ang kanilang mga kamao at dahil dito ay nagkaroon na naman ng malakas na impact sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Mas lalong pinalakas ni Xiao Chen ang kanyang aura dito, na kahit ang nilalang ay ganun din ang ginawa habang nakangiti ito. Subalit bahagya siyang pinagpawisan nang maramdaman niya na sumakit ang kanyang kamao. Nagpatuloy ang pangalawang salpukan habang si Xiao Chen naman ay naglalabas ng malakas na aura sa kanyang kamay. Maya-maya pa ay natalo niya ito sa pangalawang salpukan. Kaya naman ikinagulat ito ng nilalang nang makita niya na napinsala siya dito. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na magpatuloy ito na umatake. Sinabi naman ng nilalang na paano mo ako nagawang matalo sa lakas. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na dahil ang puso ko ay mas matatag kaysa sa iyo. Matapos magsalita ni Xiao Chen ay agad siyang naghanda ng kanyang gagawing atake. Na agad niya itong pinakawalan at dahil dito ay sumambulat sa harapan ng nilalang ang atake ni Xiao Chen na nagmula sa kalangitan. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na kung saan nakatayo ang nilalang. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo, Kuya Mark TV, Arnold Lopez from Orani Bataan, Lenil Paul from Qatar maraming salamat at mag-iingat ka dyan, Jam-Ari Dalubatan. At hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring pa-like na lang po.